kahit kunti. So, tingnan lang po natin, sana po tayo ay magmasid sa labas. Amen. Opo, so maraming salamat po. Opo, and keep in touch tayo, Father Lito, lalo na dito Yes sa po. panibagong banta. Walang laman. Good afternoon. Ayun, good afternoon, oh. Ayan. Good morning, syempre sa mga nasa ibang dako ng Yes, mundo. kasi nga po ay Luzon, Visayas Visayas at at Mindanao. At ito pa Mindanao. kami, international po syempre. Yes, tama Kasi yan, pare Koy. Iba't Pero- iba yung nakakapanood Oo. sa atin. Yes, amen. At syempre mga kapanalig, bago po kami mag-umpisa, magpapakilala po muna kami. Ayan. Yan, ako po si Koy Lopez, ang kumpara nyo sa balat ng radyo. At ako naman po si Camille Mongcal. Yan, magandang hapon, Camille. Magandang hapon, pare Koy. At syempre, batiin muna Oo. natin sila ng Happy New Year! Ang unang-unang kapanalig day sa taong 2022. At syempre, tuwing unang taon ng 2022 or ng 2021, last year, isa pa rin yung kasama natin, si Father pa rin, no? Yes, so yung mga kapanalig, napakalapit po sa ating mga puso. Ang ating magiging guest speaker ngayong araw dahil po siya ay kilalang kilala na ng ating mga kapanalig members. Pero bago po yan mga kapanalig, kamusta naman po kayo ang pinagdaanan po ninyo sa nakalipas na Pasko at New Year? Feeling ko, Oo. marami. Ikaw ba ay tumalon? Hindi na. Ako Kasi rin- baka lumindol. Hindi, joke Para- lang. Parehas tayo kasi yung 2022 ko, ito yung pinaka-memorable kasi hindi na ako tumalon. Ay, talaga, Oo, bakit? parang tinanggap ko na yung katotohanan. Ah. Na hanggang lang ako 5'9". Oo, ano nga daw 2022 is all about acceptance, sabi nga doon. Yes, oo. 5'3 talaga ako, 5'3". Eh mga kapanalig, magandang hapon po sa kabubukas pa lang sa kanilang FB Live. Pwede po ninyo i-share ang ating Facebook Live ngayong umaga. At kami live po tayo, mga kapanalig, live po tayo sa ating Facebook page, Yes. Veritas 846 or DZRV 846 at sa syempre, ating... Sky Cable. At syempre live din po tayo sa Facebook page ng Kapanalig Community. Community. At sa mga kapanalig na nagtatanong kung ano po ang ating GCash account, 0998-588-3660. 0998-588-3660 at ang account name po ay Apple and Australia. Australia. Naku, ready na ata mamaya-maya si si Father. Oo, pero bago yan pare ko, sa mga nagtatanong po, sa mga mapalad na nanalo noong oras-oras panalo raffle, ayan, tatawagan po kayo ng mga kapanalig coordinators kung Yes. paano ba ma-claim ang inyong mga napanalunan. Kaya congratulations po sa inyong lahat mga kapanalig. Opo. At gaya ng iba, Camille, ako rin po ay umasa at hindi nabunot sa oras-oras panalo. Ayan. Pero syempre, better luck next time sa ating mga Oo. kapanalig. May
next year pa naman eh, no? Yes, kaya tuloy-tuloy lamang po sana ninyong masuportahan ang Kapanalig community. Kaya congratulations po sa mga kapanalig na nanalo sa ating oras-oras panalo Christmas regalo. Ayan. Raffle, yes. Meron tayong mga grocery at iba't iba pang mga papremyo. Tama yan, pare ko. Kaya naman mga kapanalig, sana po patuloy ninyong masuportahan ang Kapanalig community. Pwede po kayo magpa-member kung hindi pa po kayo kapanalig member dito sa Kapanalig community. O sa mga hindi pa po miyembro ng ating kapanalig community, paano nga ba sumali? Ganito lamang po, isisend nyo lang po or i-chat nyo sa amin ang inyong full name, home address, and mobile number. At tatawagan po kayo ng inyong kapanalig coordinators. Kaya sa mga iba naman pare ko, na nag-update ng kanilang address o contact number, pwede po kayong message mismo sa Kapanalig community para po ma-assist po namin kayo. Ma-update ang inyong contact details. At sa mga nanonood po sa ating mga kapanalig, huwag niyo pong kalimutan i-share ang ating live streaming ngayong hapon na ito. Share nyo lamang po mga kapanalig dahil hindi mawawala ngayong hapon ang ating parapol. Yes, hindi talaga nawawala yung parapol. Parte na yan ng Kapanalig Day. Speaking of parapol, nakaraang araw nag-live tayo at nagparapol at nag-uwi sila ng mga papremyo talaga. Oo, naku, napakaswerte na ating mga kapanalig. No? Pero yan, pare Koy, pakilala na ba natin ang ating guest speaker ngayong buwan ng January? Tawagin na natin, pangunahan muna, Ate Camille. Ayan, tawagin na po natin si Reverend Father Rene Richard Bernardo. Hello! Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapanalig. Father Rene Richard Bernardo po mula sa Diocese of Caloocan at sa parokya ng San Bartolome Parish de Malabon. At muli nagpapasalamat sa himpilan ng Radio Veritas, sa Religious Affairs, sa Kapanalig, sa pagkakataong maanyahan po muli sa ating Kapanalig Day. Tayo po ngayon ay virtual, no? Gawa ng tayo nag-iingat. At para ika nga po mas marami pa tayong maabot sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng ating Kapanalig Day. Kaya atin pong simulan ang ating mga pagninilay sa tulong at panalangin ng mahal na pong Jesus Nazareno at ating ilagay ang ating sarili at alalahanin tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal kong kapanalig, sa oras na iti ating alalahanin ang ating mga pangarap, ating mga adhikain, ang mga nakalipas na alaala ng 2021 at ang ating mga ipinagdarasal para sa 2022 na ating iniaalay sa tulong at awa ng Diyos, lalo tigit ang mga nasalanta ng Bagyong Odette, sa ating mga kapatid sa Visayas at Mindanao. At ang mga patuloy na dumadaan sa krisis ng pandemya, ang mga may sakit, ang ating mga frontliners, ang mga nag-aalaga sa kanila, sa lahat ng ahensya ng ating pamahalaan, sa mga nasa NGOs, sa ating himpilan Radio Veritas na tumutugon sa panawagan ng pandemyang ito. At sa tulong at panalangin ng mahal na Ina ng Diyos, ating dasalin. Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birhen ng Veritas, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Gaya po ng sabi, muli maraming salamat po sa pagkakataong ito. At ang naibigay po sa aking topic, sabi ko nga bakit nga ako napili, dapat yung mga nasa Quiapo sa ang impluensya, ang kasaysayan at ang hamot biyaya ng aral ng mahal na poong Jesus Nazareno.
Kaya kakatapos lang ng Pasko at para bagang tayo bakit agad Nazareno? Para bagang ang bilis naman yatang nag-jump, no? Parang ganon ang dating. Pero tayo mga Pilipino, kung ating babalikan ng kasaysayan, malapit ang ating puso sa mga particular images like Santo Niño, mahal na po ang Jesus Nazareno, may pasang krus, mahal na Birhen, at mga ilang deboto at mga santo. At sa kasaysayan, ang mahal na po ang Jesus Nazareno ay meron siyang tatlong prosesyon na ginaganap sa kanyang kasaysayan hanggang sa ngayon. Una ay yung pagsisimula ng kanyang nobina ng solemn transfer o traslasyon, December 31, na kung saan ay mula sa Intramuros, na kung saan siya ay unang nailagak, ay dinala siya dito sa Quiapo Church. Kaya mula December 31, simula ng nobinaryo, yun din yung simula o isang beses na siya ay ipoprosesyon. Then January 9, ang very popular na kung saan ay milyon-milyon mga deboto ang sumasama sa traslasyon. Ito po yung pangalawa o isa sa mga prosesyon, major procession. At tuwing Good Friday, na kung saan ang Panginoon, which is yung pinaka-proper, sapagkat siya ay nagpapasan ng krus. At sa panahon ng pandemya, marahil maraming gustong-gusto na, no? Na muling makasama sa traslasyon, maisagawa ang prosesyon na ito na talaga namang bahagi na ng ating kasaysayan. At isa ito na kapag nakikita natin, no, talaga ako personally, pag nakikita ko sa TV, talaga naman tumutulo na lang ang luha ko. Sa tindi ng pananampalataya ng mga Pilipino na nagpapakita kung gaano kalalim ang relasyon ng Pilipino sa Diyos. Kung gaano kalalim ang pananampalataya, ang paghawak ng tao, ng Pilipino sa Diyos. Kaya nga isa tayo sa kasaysayan sa buong mundo na nagpapakita ng napakatimyas na pagsasabuhay, pagsasagawa, lalo na nitong ating mga debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil nga lang dahil sa panahon ng pandemya, maraming bawal dahil sa health protocols upang mas maibsan, mabawasan itong sinasabi na pagkalat ng COVID-19. At sa panahon ngayon, ito lang, kakatapos lamang, sabi sa mga statistics, ay tumataas daw muli, mabilis daw yung pag-positive, kaya lang doon pa lang sa argument ng positive, marami na agad nagtatanong or question marks, maraming nagda-doubt. Kasi pag kinonfirm mo, isa-isa, positive. Pag kinonfirm mo, negative. Pag ginano mo, positive. Ano ba talaga dito ang tama? Ano ba dito talaga ang reliable? Ano ba talaga dito yung masasabi mong konkreto? Pero nung araw na wala naman ng COVID, simpleng trangkaso lang eh. Trangkaso, lagnat, sibon, lalo pat panahon ngayon, malamig. Hanggang Pebrero talagang malamig, no? Kaya, obviously, alagaan ng katawan. Kami ho sa Diocese ng Caloocan, sa inspirasyon na rin ng aming obispo, Bishop Ambo David, tuloy-tuloy kami sa aming ginaganap na vaccination programs. At ito'y sa pakikipagtulungan sa mga LGUs, at yun naman yung maiaambag natin, no? Na kung pagsasadiwa lamang ng ating debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno, dito na ho tayo pumapasok na lahat. Kung papaanong ang mahal na poong Jesus Nazareno ay nagbitbit ng kanyang krus, siya na rin po ang nagsabi, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, ay magpasan ng kanyang krus. Ako ho bilang pari sa pagkapasan ng krus, ang krus ko ay kayong lahat. Ang krus ko ay ang bayan ng Diyos, sapagkat ito yung aking buhay na niyakap. In the person of Christ, in persona Christi,
alter Christus, to be other Christ, na sa aking pagsisikap, hindi pa sapat. No, hindi pa ho sapat. Malayo-malayo pa. Pero yun ho yung ating panawagan. Na sa ating pagsusumikap na tumugon sa panawagan ng Panginoong Hesus, tayo man ay nakikibitbit. Tayo man ay nakikidala sa bigat ng nangyayaring ito sa ating daigdig. Kaya nga ho't marami naman ho tayong pamamaraan. At ano mga sabing maliit, kung yan ang intention ay para sa ikabubuti, it really matters, no? Kaya bawat isa, mahalaga. Bawat mumunting galaw para sa ikabubuti ng kapwa, mahalaga. At yun ang ating ginagawa. At bilang pare ako, sa amin sa Diocese ng Caloocan, ay patuloy sa ating ginagawang vaccination programs. At ngayon nga, nasa mga booster na tayo. At yung iba naman ho, gawa ng biktima ng mga fake news. No? Kaya napakahalaga ho ng news. Mahalaga na makikinig tayo sa tamang news, sa katotohanan. Marami ho, biktima pa rin na hindi pa sila nagpapabakuna. No? Hindi pa sila nagpapabakuna, ayaw nila magpabakuna. At ako ho, bilang pare, marami akong mga patay na minimisahan o minsan na binabasbasan. Pag tinanong ko ano kinamatay, lalo na kung naka-earn, siyempre hindi naman ibuburol kung COVID, tapos i-cremate ho talaga. Tapos pag tinanong ng mas malalim at sincere yan, ay hindi na bakunahan. Sayang naman ho. Kasi ho, nagdarasal tayo ng Oratio Imperata para sa COVID-19. At tumugon ng Diyos, sumagot ang Diyos. At ang sagot ng Diyos ay narito na. Kaya nga ho, binigyan tayo ng mga experts, no? Na mga dumaan sa mga matatagal at masususing proseso para tayo ay matuldukan na itong pandemyang ito. At yun po yung isa nating bitbit. Ang bitbit natin ay yung mga kapatid natin, kapanalig natin, kapwa-tao natin na biktima ng mga fake news. Na upang para sila makatugon, kailangan natin ng madibdibang convincing power and pagpapaliwanag sa mahinahon na paraan na nakabase tayo sa siyensya at sa katotohanan. Huwag tayo maniniwala sabi-sabi. Lalo ngayon marami ngayong marites, no? Sabi nga nila, marites. Yung mga chismosa, cheese ka dyan, no? Walang ginawa kundi mag-fake news. At ito pa, isa pa natin bitbit sa panahon na ito, isa larangan ng politika. Dahil tayo bilang Pilipino, bakit nga ba ang mga Pilipino ang hilig-hilig sa politika? Well, alam niyo ho, kasi sa panahon lang ho ng eleksyon, doon ho nangyayari yung malalim na pag-asa. Na kaya nga ho, kapag nagpapalit ng liderato, meron tayong inaasahan. Inaasahan natin yung mga pagpapanibago, tunay na pag-asenso, tunay na pag-unlad. Kaya lang, dapat ito sinusuri natin sa konteksto at sa laan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung nais nating makita ang tunay na lingkod, hindi yung siya paglilingkuran, kung hindi siya yung maglilingkod. At ang tunay na lingkod ay hindi makasarili. Ang tunay na lingkod ay kung sasalain mo sa konteksto ng nangyari nitong nakaraang Pasko, kuhang-kuha na ho natin sa sinabi ni Maria. Anong sabi ni Mama Mary kay San Gabriel, Archangel Gabriel? Ako ay alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ang ayon sa iyong kalooban. Ano ho yung pinakamahalagang salita doon? Before God, sabi niya, ako ay alipin. Kapag papagandahin natin yung word na alipin to make it more politically right, masunurin. Kasi yung alipin, sunod-sunuran. Pero si Maria, hindi naman siya sunod-sunuran lang. Siya ay likas sa kanyang puso, dahil busilak ang kanyang kalooban, siya ay masunurin. Pag word na masunurin, sumusunod ka kasi merong iniuutos sa iyo. Kung atin lamang susuriin, ano ba iniuutos ng Diyos? Well, yung Diyos noon, Diyos sa bagong tipan, Diyos ngayon, Diyos bukas, isang Diyos ang pinag-uusapan natin. Kaya nga ang argument, kung doon pa lang sa 10 utos ng Diyos, na pamantayan ng pagsunod sa Kanya, ay medyo tagilid na.
kailangan natin mag-isip. Halimbawa, sa bagay, isang hamon ho sa atin, mga minamahal kong kapanalig. Mga kapanalig, memorize ba natin ang 10 utos ng Diyos? Yun ang tanong. Dapat, bilang mga kaisa sa pananampalataya at bilang mga kapanalig, ang hamon sa atin, dapat memorize natin ang 10 utos ng Diyos. Sapagkat dyan nagsimula ang mga panuntunan ng pagsasaayos ng Diyos para sa atin, relasyon sa Kanya, at para sa ating relasyon sa ating kapwa. O di isa-isahin natin, no? 2 hana yan. Unang hanggang 3 utos ay para sa Diyos. Utos ng tao, utos ng Diyos sa tao para sa Kanya. Una, ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Ito yung iniibig natin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong katawan, buo. Hindi pwedeng 70%, tapos 30% kay Satanas. Ay, hindi pwede. Hindi po pwedeng 90-10. Hindi pwede. Kailangan 100%. At yung pag-ibig na ito sa Diyos, hindi lamang salita. Gawa. Aanin mo ang salita kung wala namang gawa. Kalawa, ang paggalang sa ngalan ng Diyos, ang huwag pagdusta dito. Kaya kapag ang leader ay palamura, minumura ang ngalan ng Diyos, paano ka naman pagpapalain ng Diyos? At the end of the day, ang Diyos lamang ang nagpapala. Kung meron man tayo dapat i-please every day, every moment, walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat siya lang ang may kakayanan sa lahat, sapagkat ang kapangyarihan ay nasa Kanya. Wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos. At ikatlo, ay mangingilin tayo kung araw ng pangilin. Kaya nga nangilin tayo ng mga simbang gabi. Tayo mga Pilipino, malapit tayo sa pagsimbang gabi, sisimba tayo, punong-puno mga simbahan, darasal tayo. Pag piyesta ng mahal na pong Jesus Nazareno, meron tayong mga nobinaryo, etc. So sa yun ay mga palatandaan na tayo ay nagsusumikap lumapit. Mas mabuo pa yung intimacy with God. Kaya mismo ng Diyos ang nag-uutos nito para mas malapit ang puso natin sa Diyos, mas malayo tayo ang puso natin sa kasalanan at kasamaan. Bakit mahalagang malapit tayo sa Diyos? Sapagkat tanging Diyos ang magbibigay ng kapayapaan. Tanging Diyos ang magbibigay sa atin ng biyayang kailangan natin para sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. Sapagkat lahat ng ito ay pansamantala lang at inihahanda tayo ng Diyos sa ating tunay na buhay. At ang tunay na buhay natin ay hindi sa lupa, kundi sa kalawalatian ng Diyos sa langit. Kaya nga all of us, we are all citizens of heaven. At ang ginagawa natin sa lupa ay lahat ay karanasan. Kaya nga kapag tayo may namamatayan, nalulungkot tayo, pero pansamantala lang yung lungkot natin. Bakit? Bakit tayo pansamantala lang nalulungkot? Sapagkat darating ang panahon, lilipat din tayo sa kabilang buhay. Kaya nga sumakabilang buhay Kung paanong nabuhay sa lupa, nagpapatuloy tayo ng buhay sa kabila. Paano mo ipagpapatuloy ang buhay sa kabila? Kung dito pa lang punong-puno na ng walang buhay. At ang buhay, kapag sinasabi natin buhay sa pamantayan ng Diyos. Buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na punong-puno ng kagandahang loob. Buhay na punong-puno ng pag-asa. Buhay na punong-puno ni Jesus. Kaya kasi Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at buhay. Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya siya pinadala sa atin ng Panginoon. Di ba't sinasabi niya, sa tindi ng pag-ibig ng Diyos, sabi sa John 3:16. Ito very na sa atin to, proverbial. Paulit-ulit natin itong naririnig, pero dapat mag-sing-in sa atin na sa tindi ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ipinadala niya ang Panginoong Jesus. Kapag sinabi sanlibutan, masyado yatang malawak yun, akuin mo. Akuin natin. Sa tindi ng pag-ibig ng Diyos, sabihin mo sa sarili mo, sa akin, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung sasampalataya ako, hindi ako mapupunta sa impyerno,
Hindi masisira ang buhay ko, kundi mapupunta ako sa langit at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga napakahalaga ang sumunod sa Panginoon. At sa panahon ng pandemya hanggang ngayon, walang makapagsasabi ni isa sa kanyang sarili o kapwa-tao na malakas siya. Hindi. Yun nga ho sa Facebook ko, si sister, alam mo, palike-like lang kagabi, the following day, patay na. Ano ba yun? Ba't ang bilis? Nakakagulat. Nakakagulat pero hindi nakakapagtaka. Alam na mabuhay ka ng 3,000 taon sa earth, hindi pwede. Lahat pansamantala lang. Pero ang mahalaga, yung pansamantala na iyon ay sinusulit natin sa pagpapalalim ng ating relasyon, pagkilala sa Diyos, at pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kaya nga ang mahal na po ng Jesus Nazareno, siyang modelo Kung sino man daw ang nagnanais sumunod sa Kanya, just follow Him, carry your cross. Again, sa pagsunod, kailangan mababa ang loob. Mahirap pasunurin ang taong punong-puno ng sarili. Mahirap pasunurin ang tao na punong-puno ng kayabangan. Mahirap pasunurin ang tao na punong-puno ng pansariling ambisyon. Mahirap pasunurin ang taong uhaw na uhaw sa salapi at kapangyarihan. Hindi iyan ang modelo ni Jesus. Kapag ganyan ang nakikita mo sa tao, isa lang ang modelo niyan, si Satanas, ang diablo, ang demonyo, wala nang iba. Ika-4 hanggang ika-10, utos ng Diyos sa tao para sa kanyang kapwa-tao. Sa panahon na ito ng pandemya, napakahalagang namnamin itong mga utos na ito. Lalo na sa konteksto ng pamilya. Itong taon na ito, we celebrate Year of the Family. Sa 4 na utos ng Diyos, anong sabi? Ibigin mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong ama at ina. Ito maraming hamon sa pag-ibig sa ama at ina. Yung pag-ibig na ito, hindi lang dapat salita. Dapat ito'y gawa. Kaya ito'y sinasabi ng Diyos sapagkat ito'y utos niya na mayroong kalakip na pangako. Napakaraming pangako ang Diyos sa anak na mapagmahal sa kanyang magulang. Una, bigyan lang natin ng 3 highlights pero marami. Una, hahaba ang buhay mo. Hahaba ang buhay mo, ibig sabihin, hindi lang sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan. Sapagkat mapagmahal ka sa iyong magulang, darating ang panahon sa harap ng ating tunay na magulang, sino yon? Ang ating amang nasa langit. Kaya nga tawag natin sa kanya, Ama namin. Paano yun? Kung dito pa lang sa magulang mo sa lupa, sablay ka na. Paano pa sa Ama natin nasa langit? Ikalawa, patatawarin ang kanyang kasalanan. Kapag daw tayo mapagmahal sa ating mga magulang, ang ating mga kasalanan ay pinatatawad ng Diyos. At ikatlo, ay yayaman. No? Ito ay favorite nating lahat. Wala naman sigurong gusto maghirap. Kung nais daw nating yumaman, mahalin ang ating mga magulang. At may utos din naman sa mga magulang. Huwag kayong pakahigpit sa inyong mga anak dahil baka naman panghinaan sila ng loob. Hindi yung tipong gusto mo all the days of your life nakatingin ka sa anak mo kahit 30 na, hindi pa sanay tumawid ng kalsada. Sa sobrang higpit o sobrang negative, no? Mali naman yon. And of course, meron din yung utos sa mag-asawa. Kung paano ang dapat ang babae at lalaki ay magmahalan, magrespetuhan sa isa't isa. Ikalima ay huwag papatay. Ayan. Huwag tayong papatay. Hindi natin dapat ipinagkakapuri ang mamamatay tao. Walang sino mang magsasabi na siya mas mainam kaysa sa iba. Wala dapat magsasabi na ako ay mas banal kaysa iba. Hindi totoo yan. Wala dapat magsasabi na ako ay mas tama kaysa sa iba. Hindi. The more na tinitingnan mong sarili mong mas banal ka, mas angat ka, mas mabuti ka, the more na dapat mapagmahal ka.
The more na dapat itong mga taong uhaw sa pag-ibig ay tinutulungan mo magmahal, hindi pumatay, magbigay pag-asa, hindi tuldukan ang buhay. Ika-6 ay huwag makikiapid. Huwag mangangalon niya. Sabihin niya manatiling tapat sa asawa at sa pamilya. Ika-7, huwag magnanakaw. Ang pagnanakaw ay karumal-dumal na krimen sa harap ng Diyos. Sapagkat kapag ang nagnanakaw ay patuloy sa pagnanakaw, ay pinagkakaitan niya ng pagkakataon ang kanyang kapwa-tao. Pinagkakaitan niya ng tsansa na umanlad, umasenso ang buhay ng kapwa sapagkat sinasarili ang biyayang sanay para sa iba. Lalo na kapag itong mga magnanakaw na ito ay halos magtampisaw sa kamunoy ng kaligayahan dahil sa maling pamamaraan. Sapagkat ito, gaya ng kwento ni Lazarus at ng mayaman, hindi naman natin alam kung ang source ng mayaman, kung mabuti ba yung kanyang yaman o hindi. Sapagkat hindi naman sinasabing masama ang yumaman, hindi ho ah. Hangad nga ng Diyos yumaman ng tao eh. Kaya nga John 10 verse 10, di ba? Buhay na ganap at kasiya-siya. Pero yung mayaman, na yumaman ka sa maling paraan, ay hindi karangal-rangal yan. Kaya sabi ko nga lagi, huwag kayong maiinggit sa mga taong yumaman sa maling paraan. Pwede ba sabihin mo, wow, ang ganda-ganda ng bahay ng mayaman. Sino ba nakatira doon? Ay, si ganto-ganto. Ay, magnanakaw naman yun eh. Anong karangalan nun? Kaya sabi, di ba, anin mo ang bahay na bato, kung nakatira ay kuwago, buti pa ang kubo, nakatira ay tao. At kapag sinabi natin tao, hindi ito derogatory, hindi ito mababang uri ng tao. Pag sinabi natin tao, wangis ng Diyos yun. Imahin ng Diyos yun. Because all of us were created according to God's image and likeness. So ang imahin ng tao ay imahin ng Diyos. Wangis ng Diyos. Kaya yun yung mahalaga. Yung ba nakatira dyan sa mansyon na yan, wangis ng Diyos? Yung bang gumagawa nitong mga karumal-dumal na ito na krimen ng pagnanakaw, pandarambong, wangis ba yan ng Diyos? Hindi. Kaninong wangis yan? Ni Satanas. Si Satanas ang prinsipe ng pagnanakaw. Lahat ng pwedeng nakawin, sarilinin, sirain. Kaya ang epekto ng gawang masama, masama. Ang epekto ng paggawa ng masama, masama. Alam naman ang gumawa ng masama, epekto mabuti, hindi pwede. Kaya ito may gumagawa ng masama, anong dulot sa kanila? Siguro, makikita mo, wow, parang ang saya-saya nila, para silang may pleasure. At the moment. At the moment. Kaya limbang mahalaga, at the moment, or yung eternity? Ano bang mahalaga? Yung pansamantala o yung pangwalang hanggan? Kaya nga dapat ang tao ay matalino. Kung paano ka nag-i-invest sa buhay na ito, meron pa tayo isang investment na dapat nating huwag kalilimutan. Yung ating kabilang buhay. Kaya nga ang katawan, body and soul. Nag-i-invest ka sa body, kaya nga iba, talagang todo gym, todo paganda. Nag-i-invest ka sa body, kailangan ang itsura mo, mahusay ang itsura mo, etc. Marami kang palamuti. Yes! Pero yung isang investment na dapat natin pagkukulan pa, yung isa pang part natin, the soul, ang kaluluwa. Kaya kapag ang tao ay namatay, tingnan mo yung katawang lupa, ano ang mangyayari? Bumibigat. Ay yung bangkay, ang bigat-bigat. 5 tao, di makaya. 6, kaya na. O 7. Depende pa sa laki o bigat ng tao. Pero ibig sabihin, yung katawang lupa, literally, babalik sa lupa. Nabubulok, nahaagnas. Kahit ba, bombahin mo yan ng bombahin ng maraming formula. At the end of the day, wala, bulok din yan. Lagyan lang ng wax yan. Pero, i-cremate mo, lagi yung cremate, ano lang yun, abo.
Lagyan mo lang ng tubig yun, putik yun. Yun ang nakalagay sa Bible. Putik, tayo lahat galing sa putik, sa lupa. Pero yung kaluluwa, yung buhay na hinirap natin sa Diyos, na siyang babalik sa Diyos, na siyang magsusulit sa Diyos, anong ginawa natin? Kaya yun lang yung natin madadala. Kaya nga gaya sa pagpasok ng bagong taon, bakit ang mga Pilipino kapag ang bagong taon, at maging ang tao sa buong mundo, bagong taon, kasi mahilig tayo sa bago. Bago. Gusto natin bago. Kahit pumunta ka ng mall, maghahanap ka ba dyan na, nasan dito yung ukay? Pero ukay, parang hindi mo masyadong ganap yung saya mo. Gusto mo, bago. Brand new. Bago. Hindi pwede luma. Bago. Kailangan natin bago. Pagbabagong isip, pagbabagong simula, pagbabagong pangarap, pagbabagong adhikain, na sinasabi natin tunay na tayo dadalhin sa tunay na pagbabago. Ika-8 utos ng Diyos bilang pagkapatuloy natin ng pagbibitbit sa panahon ng pandemya sa inspirasyon ng Poong Jesus Nazareno. Huwag sasaksi sa hindi mo nakita. Itong social media, mabuti at masama ang epekto. Mabuti ng mabuti kung ang gumagamit nito, mabuti isip. Mabuti intensyon. Mabuti ang pamamaraan. Mabuti ang adhikain. Ang resulta, mabuti. Pero kapag masama ang intensyon, itong social media flooded of so many fake news, ang biktima nito, karamihan sa panahon ngayon, mga kabataan. Kaya dito nangyayari yung tinatawag na historical revisionism. Yung mga pagtitwist, pagmamanipula ng kasaysayan, ng katotohanan. Kaya nga halimbawa, we are flooded of fake news. Nabasa mo once, nabasa mo twice, nabasa mo thrice, and so on, and so on, and so on, and so on, and so forth. Later on, yung kasinungalingan na yon, totoo na yon. Kasi bakit? Nakondisyon na yung nagbasa. Nakondisyon na yung kanyang isip. Sabihin niya, ay, ganun ba? May sasagot naman. Mga trolls, mga bayaran. Sabi nga, ang isang tao, isang trolls, kayang maggawa ng account ng 100,000 accounts. Ibig sabihin ng parang ang dating isang tao, pero para siyang 100,000 tao, wow, galing. Napakagaling ni Satanas magmanipula. Kaya nga dapat ang tao nag-iingat sa deception, sa panlilinlang ni Satanas. Lalo na si Satanas, galit na galit siya sa katotohanan. Ayaw niya ng totoo. Ayaw ni Satanas ng totoo. Gusto niya lahat fake. Lahat gusto niya hindi totoo. Sapagkat ayaw niya tayong mapunta sa totoo, sapagkat isa lang ang totoo. Sino again? Sino ang totoo? Jesus! Kaya nga, the way, Jesus. The truth is Jesus. The life is Jesus. Kaya Satanas, flooded. Sinong biktima niya? Di syempre mga vulnerable. Mga kabataan. Yung mga hindi masyadong gumagamit ng critical thinking na nagtatanong, totoo ba ito? Yung mga passive na, oo, siguro, oo nga, halika, ito na lang, okay. Yun ang danger. Yun ang isa nating napakalaking pananagutan. Mga minamahal kong kapanalig. Kaya nga maganda itong ginawang kapanalig day na ito, na sinimulan sa pagsisimula ng bagong taon, ang mga katotohanan at pagbibigay katotohanan sa pagbibitbit sa tulong at inspirasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Sapagkat ang pagbibitbit sa katotohanan ay hindi laging madali, mahirap. Kaya nga yung taong nagpapahayag ng totoo, katakot-takot na chismis ang inaabot Katakot-takot na pambabato, katakot-takot na paninira. Si Jesus, yun ang naranasan niya.
Nang pinapahayag niya, patuloy niyang pinapahayag ang katotohanan, walang ginagawa sa kanya mga pariseo, matatanda ng bayan, kundi batuhin siya ng mga fake news. Paratangan siya. Biro mo, halimbawa, nagpapagaling siya at marami siyang napagaling. Saan ang galing ang kapangyarihan mo? Di ba ikaw, prinsipe ng mga demonyo? Ikaw si Beelzebul? Wow, ang bigat nun. Masakit yon sa damdamin ni Jesus. Bakit? Abay, gumawa ka na ng mabuti, napagkamalan ka pang demonyo, at hindi napagkamalan, pinagbintangan, inakusahan, pinasakitan, ipinahiya. So mga kapatid, mga kapanalig, sa pag-ibitbit natin sa katotohanan, hindi laging madali. At ang hamon sa atin, mga minamahal kong kapanalig, bilang tayo mga kapanalig, hindi sapat na mag-entertain ka na lang sa tenga mo ng mga ang sarap-sarap pakinggan. It's about time for us to walk our faith. Isabuhay natin ito at ipamahagi natin sa iba. Ang tawag dito, witnessing. Maging saksi tayo, maging tagapagdala tayo ng katotohanan sa mga taong na paglilinlangan. Hindi makipagtalo, iba yung makipagtalo. Kapag kayo nakipagtalo, mga kapanalig, walang katapusan niya. Sapagkat ikaw tama, siya mali, mali ka, tama siya. Hindi ganon. Sa pagpapahayag ng katotohanan, yan ay makikita na lang sa iyong pagsasabuhay nito. Sa iyong pagpapahayag nito sa pamantayan ni Jesus. Hindi sa pamantayan ng tao, hindi sa pamantayan ng mundo, sa pamantayan ni Jesus. Siya lang ang pamantayan, wala nang iba. Matigas siya, matigas sampo, mga utos ng Diyos na masasabi natin magandang tulong sa pag-ibitbit ng mahal na pong Nazareno para sa ating kalalago ay huwag pagnasaan ang kapwang may asawa na, particular sa 10 utos at sa kanyang ari-arian. Hindi yun dapat gagawin. Bakit? Generous ang Panginoon. Hindi natin kayang takalan ang kanyang biyaya. Sabi nga, humingi ka't ikay bibigyan. Humanap ka't makasusumpong. Kumatok ka't ikay pagbubuksan. Anong ibig sabihin nun? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya nga sa simula at pasimula ng bagong taon, nagpaplano tayo. Anong gagawin natin? Ngayon, pandemya pa rin. Hindi natin alam kung kailan matatapos ito. Yung gagawin mo, hihiga ka na lang ng hihiga. Liliyad na lang ng liliyad ang kamay mo sa kung sinong magbigay sa iyo. Samantalang ang lakas-lakas mo, malakas ka pa sa kalabaw. Anong gagawin natin? Mag-isip, magnilay, Lord, bigyan mo ko ng karunungan. Bigyan mo ko ng gabay. O, di nga, bibigyan ka na ng Diyos ng gabay karunungan. O, kilos na. Maligo ka. Magbihis ka. Simulan mo ang nasa isip mo. Ang tayo lang minsan kasi mareklamo Maraming dahilan. Sa totoo lang, kung meron ka naman 200 piso, di magbananakyo ka. Minsan sasabihin, nakakahiya. Anong nakakahiya roon? Nakakahiya bang gumawa ng mabuti at mainam? Ang nakakahiya, yung magnakaw ka. Yung mga magnanakaw, walang hiya Di ba? Kaya nga ang tao, sabi ng lola ko nung nabubuhay, ang tao, matuto lang mahiya, tao na. Di ba't sila Eva at Adan, nung naramdaman nila hiya, isabihin, tao na. Nahubaran na sila, nahiya na. Pero minsan ng tao, wala nang hiya. Wala nang hiya na magnakaw. Wala nang hiyang magbaril-baril ng pera doon. Nakala mo, ginagawang ang kapwa-tao ay mga patay gutom sa pera. Yes, gutom, pero huwag mong gawin ganun ang kanilang dignidad. Huwag mo naman masyadong hamakin ng kapwa-tao mo sapagkat nakakahiya sa Diyos. Binibigyan ka ng biyaya, pinaglalaruan mo ang iyong kapwa. Binibigyan ka ng Diyos ng dunong, pinagsasamantalahan mo kanilang kamangmangan. Binibigyan ka ng Diyos ng opportunities to do something good in this earthly life. And yet, anong ginagawa mo? Kaya mga kapanalig, hilingin natin sa pagpapatuloy ng ating mga pagninilay. At hilingin po natin sa poong Jesus Nazareno na kung papaanong patuloy niya tayong binibitbit. Yes. Patuloy tayong binibitbit ng poong Jesus Nazareno sa kanyang krus.
sapagkat nais ni Jesus maharating tayong lahat sa kanyang kaluwalhatian. At dalangin natin, Hari nawa, tapos na ang pandemyang ito, at ang mga dumadaan sa krisis ng buhay, lalo tigit ang mga pamilyang nagdurusa sa oras na ito, mga kapatid natin sa iba't ibang sulok at panig ng daigdig, meron tayong iba't ibang concerns. Pero ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Pinanganak siya para sa atin. Pinanganak siya para tayong lahat mas madaling makarating sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Sapagkat si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, at si Jesus ang buhay. Muli, mga minamahal kong kapanalig, ito po si Father Rene Richard Bernardo, bumabati sa inyo ng isang mapagpalang bagong taon at puspos ng biyaya at kaluwalhatian ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang katotohanan at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at pagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paano nga ba maging isang kapanalig member? Simple lang yan. Pwede kayong mag-text o tumawag o magpunta sa himpilan ng Radyo Veritas. Pagkatapos ninyong magpatala sa ating kapanalig form, kayo ay tatawagan ng kapanalig coordinators upang kumpirmahin, i-welcome at i-orient tungkol sa kapanalig community. Meron din po tayong kapanalig pledge na 846 o 846 pesos. HEP, HEP, HEP! Tandaan, hindi po ito membership fee, ito po ay donasyon para sa Radio Veritas. Pagkatapos ninyong magbigay ng pledge, bibigyan namin kayo ng kapanalig items bilang token of appreciation. Maaari din po kayong tumawag o mag-text para sa inyong prayer intentions sa ating 12:15 Mass, Lunes hanggang Biyernes. Meron din tayong kapanalig day na ginaganap tuwing unang Lunes ng buwan. Meron din kayong pagkakataon na makiisa sa mga programa at talakayan ng Radyo Veritas. Natiyak na makapagbibigay sa inyo ng bagong kaalaman. Kaya ano pang hinihintay nyo, kapanalig? Magpatala na sa Kapanalig Community. Ako po si Camille Mungkal, ang baby love ng Radyo Veritas. Sumayin nyo ang katotohanan. Paano nga ba maging isang kapanalig member? Ayan, maraming salamat kay Father Richard sa kanyang napakaganda spiritual talk ngayong hapon. Thank you po, Father, sa pagbibigay Maraming salamat. Yes, Father. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makasama po namin kayo ngayong taon ng 2022. Alam natin na napaka-busy ng mga schedule ng mga kaparian natin ngayon. Yes, at naisingit niya tayo sa kanyang hectic schedule. Kaya naman, Father, mabuhay po kayo and God bless Yes, always. God bless you po, Father. At syempre, maraming salamat po sa ating mga kapanalig na nanood ngayon ng ating Kapanalig Day. At syempre, meron po kaming papremyo para sa inyo. Nandito na po ang ating raffle promo. Pero Eto bago na. yan mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating Kapanalig Day ngayong araw. Oo. Tsaka magandang hapon sa mga kabubukas pa lang. Pwede po ninyong i-replay ang ating Facebook video. Opo, huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Search lang po ang Kapanalig Community. Amen. Kaya naman sa ating mga kapanalig na gustong malaman o magbigay ng kanilang donation para sa Kapanalig Community ng Radyo Veritas. Yes, Pare Koy? Yes, narito po ang ating GCash account, 0998-588-3660. Ulitin ko po, 0998-588-3660. Account name, Apple Anistrella. Yes. At sige, tawagin na natin, Pare Koy, si Brother Roniel. Brother Roniel Borja. Nakita ka naman sa screen, Brother Roniel. Eto po. Medyo shy Ayan. type pa si Brother. Kamay lang daw Sige, muna, sige. kamay. Maraming salamat, Brother Roniel. Sige, Pare Koy, bumunot ka na. Eto na, meron tayong 5 kapanalig na mananalo sa ating raffle promo. Ikaw na ang unang-una. O, buena mano, congratulations, kapanalig Richard Paa. Congratulations, Kapanalig Richard.
And sino ang ating susunod na winner? Ang pangalawa naman, congratulations, kapanalig Dory Ariesgado. Ariesgado, Oo. congratulations. Congratulations, sister. Ayan, Yes, magandang naman. hapon po sa mga nanonood ngayon. Kita niyo po ba? Eto na, congratulations, kapanalig. Benz Castro. Castro. Congratulations, Siya po ang ating kapanalig. pangatlong winner. Next naman, congratulations, kapanalig Alvaro M. Paglinawan. Paglinawan. Next, congrats. Last but not the least, Congratulations, kapanalig Grace Cordova. Ayan, maraming salamat mga kapanalig ha. Camille, sumisenyas ulit si Ma'am Apple. Yes, Another Ma'am 5 Apple. pa daw po. Ha? Another 5 pa, ma'am? Another 5 sige, pa lang. sige, ito na. Eto na. Parang nangyari na to eh, no? Kukunin uli natin ang magic ball. So, ganito, Camille, oo. ikaw naman yung bubunot. Ako naman. Sige. Pero bago yun, pare ko, gusto kong pasalamatan ng ating mga kapanalig no, na patuloy pa rin sumusuporta sa ating kapanalig community. Yes, abangan niyo rin po yung mga live namin sa ating Facebook page, no? Yes. At ito na nga, congratulations, kapanalig, Marietta Boreres. Boreres, congratulations! Yes, congrats mga kapanalig. I-message nyo lamang po ang kapanalig community page kung kayo po ay nanalo para po maipadala po namin ang inyong prize. Ayan, congrats uli kay kapanalig Galina Villamater Maghira. Maghira, congratulations! Ayan, pangilan na yun, pare ko. Pangalawa, Pangalawa, no? Ayan, ang syempre. ating pangatlo. Matandain Walang iba. tayo, eh. Oo. Walang iba. Ikaw na nga, kapanalig Yolanda Domingo. Yes, ito na ang Pang-apat. Congratulations sa'yo, kapanalig Julie Poblete. at ito na ang pinaka-last. Ayan, nabalik ko uli ayan, hulog natin. Last but not the least, ang mananalo ng ating raffle ngayong buwan ng January, walang iba, kundi si Marife Hipolito Kundangan. Ayan, Ayan. congratulations po sa inyong lahat mga kapanalig. Congrats, At congrats. syempre Camille, bago tayo mag-end sa ating programang Kapanalig Day, gusto ko lamang pong batiin ang mga magbe-birthday ngayong January 2022. Yes. Advance happy birthday po sa inyong lahat. maligayang kaarawan at naway agabayan po kayo palagi ng Panginoon sa lahat ng inyong aspeto ng buhay. Amen. At Oo. kunin ko na rin po ang pagkakataon, dalawa po ni Camille na makapagpasalamat po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. At patuloy po na salamat po sa patuloy na pagtitiwala po sa inyong mga kapanalig coordinator, si Brother Roniel, Brother Edison, Sister Erica, Yes. Brother Lloyd, sino pa ba? And syempre ikaw, Brother Coy Coy. Lopez and then Oo. Sister Camille, syempre. Yes, at wala po kami dito mga kapanalig kung hindi po dahil sa inyo. Kaya naman wala pong hanggang na pasasalamat ang maibibigay po namin sa inyo. Amen. At speaking ko pasasalamat pa rin, pasalamatan na rin po natin si Miss Anlene. Yan, siya Yes, po ang maraming ating salamat Miss Anlene. kasama Oo. ngayon sa ating, kumbaga siya po ay nasa likod ng camera. Siya po yung nagbibigay ng magandang anggulo po sa amin. Tama, malaking parte para sa ating Kapanalig Day. Kaya thank naman, you, Miss oo, Anlene. maraming salamat at syempre sa ating Kapanalig Head na si Ma'am Miss Apolan Estrella. Estrella. Maraming salamat. Oo, kaya naman mga kapanalig, kita-kits po tayo ha sa susunod Next na. month. Yes, February, Kapanalig Day. Yes. Oo, patuloy pa rin po tayong mag-ingat ha, wag po tayong magpakampante mga kapanalig. Kaya naman, Camille, tayo po yung magpapaalam na maraming salamat mga kapanalig. Ako po ang inyong lingkod, Coy Lopez. At ako naman po ang inyong kapanalig, Camille Mungkal. Sumain nyo ang Katotohanan.